Sina Lu Dort, Aaron Wiggins at Isaiah Joe ay ilan sa mga naging importanteng piyesa ng Oklahoma City Thunder sa kanilang championship run noong 2025. Pero ngayong off-season mga idol, ang tatlong key role players na ito ay tuluyan nang nawala sa roster ng Thunder. At dito na papasok ang malaking tanong, gaano kalaki ang magiging epekto ng pagkawala nila sa OKC ngayong papasok na season? Ano nga ba ang mga mahalagang naiambag noon ni Dort, Wiggins at Joe? Gaano kalaking puwang ang iniwan nila sa roster at sino ang kailangan pumuno sa kanilang mga role? Dahil hindi lang naman basta pangalan ng nawala sa Thunder, may depensa, shooting, energy at depth silang kailangan palitan. At ang pinakamalaking tanong sa lahat, humina ba ang Thunder dahil sa mga pagalis na ito? O sapat pa rin ang kanilang natitirang core para manatiling isang legit na title contender? Kaya sa video natin ngayon mga idol, pag-uusapan natin ang pagkawala ni Lu Dort, Aaron Wiggins at Isaiah Joe, ang kanilang mga naging ambag sa championship team ng OKC at kung gaano kalaking kawalan ng tatlo ngayong 2026-27 season. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Matapos mabigo ang Thunder na makabalik sa finals nang matalo sila ng San Antonio Spurs sa Western Conference Finals, ay nabigo din silang mapanatili ang kanilang roster dahil kinakailangan nilang pakawalan ng kanilang mga mahalagang piyesa sa kupunan. Una, pag-usapan natin ang kanilang shooting guard na si Isaiah Joe. Na-trade si Joe papunta sa Detroit Pistons, kapalit lang ito ng 2 second round picks. Si Joe ay nag-average ng career high na 11.2 points para sa Thunder habang pumupukol ng napakataas na 42.3% mula sa 3-point range. Pangalawa, sina Lu Dort at Aaron Wiggins. Ang dalawang elite perimeter wings na ito ay pinadala naman sa Atlanta Hawks. Ano ang nakuha ng Thunder kapalit ni Wiggins? Karamihan ay mga future second round picks lang mga idol at malaking salary cap relief. Well, sa unang tingin parang lugi ang Thunder sa return on investment. Bakit mo ipamimigay ang tatlong kampyon kapalit ng mga draft picks at cap space? Pero dito na pumapasok ang napakasakit na realidad ng business side ng NBA mga idol. Walang may gusto na umalis ang tatlong ito. Ang pangunahing dahilan ng trades na ito ay hindi dahil bumaba ang kalidad ng kanilang laro, kundi dahil sa financial flexibility at kinatatakutang second apron ng bagong NBA Collective Bargaining Agreement. Well, para sa mga hindi pamilyar dito mga idol, ang second apron ay isang patakaran sa NBA na kung saan ang mga koponan na lumagpas ng sobra sa luxury tax threshold ay papatawan ng napakabigat na parusa. Hindi lang sila magbabayad ng mas malaking tax, kundi tatanggalan din sila ng kakayahan na gumawa ng mga trades gamit ang aggregated salaries. Mawawalan sila ng mid-level exceptions at ang kanilang mga future first round picks ay mapipreso o mapupunta sa dulo ng draft. Sa madaling salita, kapag pumasok sa second apron mga idol, paralisado ang front office mo na nag-i-improve ng roster. Kaya naman sa pamamagitan ng serye ng mga trades noong off-season ng 2026 na kinabibilangan ni Isaiah Joe, Lu Dort at maging si Aaron Wiggins, nakatipid ang Oklahoma City Thunder mga idol ng tinatayang $317 million hanggang $323 million sa pinagsamang sweldo at luxury tax obligations. At dahil sa ginawang ito ng Thunder front office ay nakaiwas din sila sa second apron at nambuhalang tax penalties. Kaya kung tatanungin mga idol, mabigat para sa Thunder pero kinakailangan nilang gawin dahil sa mga rules na kailangan nilang sundin at the same time dahil negosyo ang NBA mga idol. Ngayon, himayin natin kung ano ba talaga ang mga nawala sa Thunder sa pag-alis ni Dort, Joe at Wiggins. Hindi lang ito basta-basta stats mga idol. Ang mga players na ito ang nagbigay ng identity at balance sa second unit at starting lineup ng koponan. Unahin natin si Lu Dort. Mula sa pagiging isang undrafted player, naging isa si Dort sa pinakamagaling na point of attack defender sa buong NBA. Siya ang literal na kalasag ng Thunder. Kapag kailangan bantayan ng pinakamagaling na scorer ng kalaban, maging si Luka Doncic man yan, Anthony Edwards o Devin Booker, si Lu Dort ang unang tinatawag ni Coach Mark Daigneault. Ang pinakamalaking strength ni Dort ay ang kanyang physikalidad, lateral quickness at hindi mapapantay ang hustle. Hindi siya basta-bastang nai-screen o naiiwan sa labas at hindi lang siya basta defensive specialist. Dahil sa mga nakarang season lalo na noong 2024-2025, dinevelop ni Dort ang kanyang 3-point shooting. Naging isa siyang lehitimong 3-and-D threat na nagpaparusa sa mga kalaban kapag iniiwan siyang libre sa corner habang nagdodouble kay SGA. Sa pagkawala ni Dort, nawala ng Thunder na kanilang heart and soul sa depensa. Nawala ang kanilang primary stopper na handang makipagpisikalan gabi-gabi. Pangalawa mga idol, si Isaiah Joe. Kung si Dort ang kalasag, si Joe naman ang kanilang sniper. Nakuha ng Thunder si Joe matapos siyang bitawan ng Philadelphia 76ers at naging isa ito sa pinakamagandang steal ng franchise mga idol. Si Joe ay nagambag ng napakalaking offensive pressure dahil sa kanyang elite perimeter shooting. Well, ano nga bang strength ni Joe? Ito ang kanyang quick release at kakayahang tumira kahit gaano kaliit ang espasyo. Dahil sa banta na pwede siyang pumutok anumang oras mula sa labas, napipilitan ng mga depensa na wag siyang iwan. Ang epekto nito, nagiging maluwag ang driving lanes para kay Shai Gilgeous-Alexander at Jalen Williams. Wala nang pwedeng bumara sa paint. Sa pagkawala ni Joe mga idol, nawalan ng Thunder ng kanilang pinakamaasahang kick-out target. Ang spacing na nabibigay niya tuwing pumapasok siya sa second unit ay isang bagay na mahirap palitan ng kahit sinong
bagong rookie. At ang pangatlo si Aaron Wiggins. Well, si Wiggins naman ay ang epitome ng isang perfect role player. Ang kanyang pinakamalaking strength ay ang kanyang basketball IQ at efficiency. Hindi siya humihingi ng maraming touches, hindi siya nagpupumilit gumawa ng isolation plays, pero palagi siyang nasa tamang pwesto mga idol. Si Wiggins ay nag-aambag na matinding value bilang isang cutter, spot-up shooter at solid perimeter defender. Ang pinakamahalaga kay Wiggins ay ang kanyang scalability. Ibig sabihin, kaya niya maglaro ng 10 minutes at magbigay ng impact, at kaya rin niya mag-start at maglaro ng 30 minutes kapag may na-injure nang hindi nagbabago ang kalidad ng kanyang laro. Sa playoffs, sa mga players na hindi nagkakamali at gumagawa ng mga winning plays ang pinakamahalaga. Sa pagkawala ni Wiggins, nawala ng Thunder ng isang reliable glue guy na nagkokonekta sa opensa at depensa ng team. Kaya ang malaking tanong ngayon mga idol, ano ang magiging epekto nito sa winning rate ng OKC Thunder ngayong 2026-27 season? Humina ba sila? Well, kung pag-uusapan ay regular season, oo mga idol, asahan natin na may konting pagbaba sa kanilang winning rate. Sa 82 game season, ng depth o lalim ng bench ang nananalo ng mga laro. Tuwing may load management, injuries o back-to-back games, sina Dort, Wiggins at Joe ang mga nagtatakip sa butas para manatiling nasa tuktok ang Thunder. Pero ngayong wala na sila, ang load ay mapupunta sa mga batang manlalaro tulad ni Cason Wallace, pati na rin sa mga veterans tulad ni Alex Caruso at mga bagong rookies. At ang pinakamalaking epekto nito ay mararamdaman sa depensa. Dahil wala na si Dort, ang mabigat na pasanin na bantayan ng best player ng kalaban ay babagsak sa balikat ni Cason Wallace at Alex Caruso. Bagamat magagaling din silang defenders, ang pisikalidad ni Dort laban sa mga malalaking wings sa ibang klase. Kailangan mag-step up ng gusto ni Cason Wallace upang punan ng sapatos na naiwan ni Dort. Sa kabilang banda naman sa opensa, kailangan nilang humanap ng bagong source ng consistent 3-point shooting. Ang pagkawala ni Joe at Wiggins ay nagalis ng halos 20 to 25 points per game mula sa bench. Dito masusubukan kung gaano kabilis mag-develop sina AJ Mitchell at ang kanilang 2026 draft class. Ang pressure ngayon kay Shai Gilgeous-Alexander ay mas bibigat dahil maaaring mas maging agresibo ang mga double teams ng kalaban kung hindi pumapasok ang mga tira ng kanilang mga bagong role players. Ngayon, para sa pinakamahalagang katanungan, sa kabila ng lahat ng kawalan na ito, isa pa rin bang title contender ang Oklahoma City Thunder? Well, ang mabilis at direktang sagot dyan mga idol ay isang malaking oo. Ang nagpanalo ng kampyonato sa OKC noong 2025 at nagdala sa kanila sa Western Conference Finals last season na hindi lang ang kanilang bench, kundi ang kanilang tatlong halimaw na superstar. Habang nasa kupunan si Shai Gilgeous-Alexander na isang perennial MVP candidate, si Chet Holmgren na isang elite rim protector at stretch big, at si Jalen Williams na isa sa pinaka-versatile at efficient na two-way wing sa liga, ang Thunder ay palagi may tsansang manalo ng titulo mga idol. Nasa kanila pa rin ang isa sa pinakamagandang starting lineup sa buong NBA, and let's not forget the system mga idol. Ang sistema ni Coach Mark Daigneault ay patuloy na nag-elevate ng mga manlalaro. Nakita natin kung paano nila ginawang star role players sina Joe at Wiggins. May kakayahan ng kanilang coaching staff na hubugin ang mga susunod na aakyat mula sa kanilang bench para maging epektibo sa court. Pero gayon pa man, mas lumiit ang margin of error ng Thunder mga idol. Dati kahit off night sina J-Dub o Chet, alam mong may sasalo sa kanila mula sa bench. Ngayon kailangan nilang masigurado na ang kanilang superstar trio ay palaging nasa 100%, lalo na pagdating sa playoffs. Ang success nila ngayon ay nakasalalay hindi lang sa lalim ng bench kundi sa pagiging dominant ng kanilang mga main guys at sa mabilis na pag-mature ng mga pumalit tulad ni Wallace at ng mga rookies. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa pagkawala ng tatlong key role players ng Thunder na sina Lu Dort, Wiggins at Joe?